inaasam-asam na 4th Mandaue-Mactan Bridge ay lumalapit sa realidad, na ang pagtatayo ay nakatarget na magsimula sa ikatlong quarter ng 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang landmark na proyektong infrastruktura ay inaasahang magbabago ng transportasyon sa buong Metro Cebu sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Mandaue City, Lapu-Lapu City, at hilagang munisipalidad ng Liloan at Consolacion. Isang malaking proyekto sa infrastruktura ang nakatakdang ere-shape ng transportasyon sa buong Metro Cebu, habang sumusulong ang mga plano para sa 4th Mandaue-Mactan Bridge, na naglalayong ikonekta ang mga lungsod ng Mandaue at Lapu-Lapu sa hilagang munisipalidad ng Liloan at Consolacion. Target na simula ng konstruksyon ng 4th Cebu-Mactan Bridge, ito'y ayon sa pinakahuling balita nitong buwan-taong kasalukuyan. Ang aktwal na konstruksyon ng tulay ay target na magsimula sa ikatlong bahagi ng 2026. Tinatayang nasa 76.4 bilyon pesos ang kabuoang pondo para rito, na papondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, mula sa Japan International Cooperation Agency JICA. Ang tulay ay magkakaroon ng haba na 3.3 kilometro na may 4 na lane, kasama rin sa proyekto ang isang Mandaue Coastal Road na magdurugtong sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu. Kasalukuyan ang naghahanda ang pamahalaan ng Mandaue City para ilipat ang mahigit 200 pamilya sa Barangay Paknaan na direktang maaapektuhan ng pagtatayo ng tulay. Natapos na ang Detailed Engineering Design, DED, at pinal na rin ang alignment ng tulay na magsisimula sa Barangay Paknaan sa Mandaue at magtatapos sa Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City. Inaasahang makakabawas ito sa matinding trapiko sa Marcelo Fernan Bridge at sa unang Mactan-Mandaue Bridge, pati na rin ang pagpapabilis ng biyahe patungo sa Mactan Cebu International Airport. Inaasahan bilang ang pinakamalawak na network ng tulay sa Cebu hanggang sa kasalukuyan, ang proyekto ay hindi lamang sasakupan ng channel sa pagitan ng mainland Cebu at Mactan Island ngunit isasama rin ang isang malawak na sistema ng mga kalsada na idinisenyo upang mapabuti ang daloy ng trapiko at accessibility sa rehiyon. Ang tulay ay magsisilbing isang kritikal na link sa pagitan ng mga pangunahing pang-ekonomiya at residential zone. Plano nitong ikonekta ang Mandani Bay Area sa Mandaue City sa Liloan at Consolacion sa pamamagitan ng Mandaue Bypass Road at Diversion Road Network. Bilang karagdagan, ang isang direktang ruta mula Kensaga hanggang Lapu-Lapu City ay itatatag sa pamamagitan ng Mandaue Coastal Road, nalilikha ng isang seamless na koridor na inaasahang makakabawas sa pagsisikip sa mga kasalukuyang tulay. Sinabi ng mga opisyal na ang Integrated Road System ay idinisenyo upang matugunan ang matagal ng mga bottleneck ng trapiko habang binubuksan ang mga bagong development corridors sa hilagang Metro Cebu. Ang pagtatayo ng proyekto ay nakatarget na magsimula sa ikatlong quarter ng 2026, habang nakabinbin ang pagkumpleto ng mga panghuling disenyo ng engineering at mga plano sa pagkakahanay. Higit pa sa pagpapagaan ng pang-araw-araw na trapiko, ang tulay ay inaasahang maghahatid ng mga pangmatagalang benepisyo, kabilang ang pinabuting regional na kadaliang mapakilos, pinataas na pagkakataon sa pamumuhunan, at mas mahusay na akses sa mga pangunahing lugar ng komersyal at turismo. Nakikita rin ng mga tagaplano ng lungsod ang proyekto bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng tungkulin ng Cebu bilang isang pangunahing sentro ng ekonomiya sa Visayas, na sumusuporta sa parehong paglaki ng populasyon at pagpapalawak ng mga industriya.
Kapag natapos na, ang 4th Mandaue-Mactan Bridge ay inaasahang magiging isang bagong gateway sa pagitan ng Cebu at Mactan, pagpapahusay ng koneksyon, pagbabawas ng oras ng paglalakbay, at pagmamaneho sa hinaharap na pag-unlad sa buong rehiyon. Samantala, sa kabila ng pagiging ambisyoso ng proyekto, ang Cebu-Bohol Friendship Bridge ay wala pa ring malinaw na feasibility study at nananatiling matagal pa bago matupad. Bagamat aktibo itong itinutulak ng mga lokal na opisyal, ang pag-aaral kung feasible o kayang gawin ang 25 kilometrong tulay ay kailangan pa ring simulan ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang tinatayang halaga ay umaabot sa 70 bilyon pesos, o higit pa, at posibleng isailalim sa Public-Private Partnership, PPP, upang mapabilis, na may interes mula sa Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC. Pinag-aaralan pa ang epekto ng konstruksyon sa Danahon Bank, isang mahalagang double barrier reef, na matatagpuan sa pagitan ng dalawang probinsya. Ang Cebu-Bohol Friendship Bridge ay isang panukalang 24 hanggang 25 kilometrong tulay na naglalayong ikonekta ang Cordova, Cebu at Getafe, Bohol, upang mapahusay ang koneksyon sa Visayas, palakasin ang turismo, at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Ang proyektong ito ay naglalayon ding magdala ng sariwang tubig, kuryente, at ICT line sa pagitan ng mga isla, habang binabawasan ang gastos sa transportasyon at nagbibigay ng matatag na alternatibo sa mga ferry. Samantala, ang Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang game changer na infrastruktura na natapos sa ilalim ng Administrasyong Duterte, na nagdurugtong sa Cebu City at sa bayan ng Cordova sa Mactan Island. Opisyal itong pinasinayaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong April 27, 2022.